Ito pong si Tropical Storm Dante ay huli nating namadaan 820 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may lakas ng hangin malapit sa mata ng bagyo na 60 kilometers per hour at pagbugso o biglang lakas ng hangin na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay nagmo-move pa northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. At ang nagiging contribution niya ay pinapalakas pa niya lalo yung southwesterly winds dahil itong si Bagyong Dante ay merong counterclock na flow, so yung hangin na nanggagaling dito ay hinihigop niya na nagko-contribute indirectly dito sa western part ng ating bansa. Bukod kay Bagyong Dante ay yes po, tropical storm na. From Tropical Depression Emong, mabilisan lang po, ito yung tinatawag din natin na rapid intensification. So itong si Emong ay mas lumakas pa. Ito ay nasa 115 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Ito ay may taglay na lakas ng hangin at pagbugso, nakapareho ng kay Tropical Storm Dante. Bukod po dito sa dalawang bagyo na minention natin, yung southwest monsoon o yung habagat, isa rin po ito sa main player, kaya marami tayong nararanasan ng mga pag-ulan. Mamaya po ipapakita ko kung ano yung mga lugar na inulan na kahapon at nung Monday. Bukod po dito sa tatlong atmospheric systems na nakaka-apekto sa atin, meron din tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil northward yung nakikita nating propagation nitong or yung movement, pahilaga po yung movement niya, ay wala po itong magiging direktang epekto sa ating bansa, pero monitor pa rin po natin yan sa mga susunod na araw. Bukod po dito, ay ito naman, kanina, yung observe kahapon at saka nung Monday. Ngayon naman po, ito yung ating forecast para today afternoon hanggang tomorrow afternoon or bukas ng hapon. Itong weather advisory po natin, ang pinapakita nito ay yung pag-ulan for the next 24 hours. Pero hindi ibig sabihin na buong 24 hours ay uulan. Ito po yung total amount ng rainfall para bukas. Today hanggang bukas ng hapon. So meron po tayong mga kulay red, ibig sabihin nito ay widespread na mga pagbaha yung posible nating maranasan. Dito yan sa Zambales, sa Bataan at Occidental Mindoro. Dito naman sa orange, ibig sabihin yan 100 to 200. Multiple floodings or hindi siya malawakan pero may iba't ibang lugar na babahain. Dito sa orange, ito yung 100 to 200 at dito naman sa yellow, ito yung 50 to 100 millimeters na inaasahan natin. Posible naman yung mga flash floods or yung mga localized floodings. Dito po sa mga walang kulay, hindi po ibig sabihin yan ay hindi na sila uulanin. Maulap pa rin po at posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa pero hindi kasing taas ng mga pag-ulan dun sa mga may nakataas tayo na weather advisory. Ito naman po yung para bukas ng hapon hanggang sa Friday afternoon. Kung mapapansin natin, meron pa rin mga 200 millimeters tayo na inaasahan. Dito yan sa La Union, Pangasinan at Zambales. At orange naman, dito sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. At ibig sabihin yan, posible pa rin yung mga pagbaha. At para naman sa Friday afternoon hanggang sa weekend, Saturday afternoon, may mga lugar pa rin. Pero kung mapapansin natin, nabawasan na yung mga orange and yellow, including wala na pong nakataas sa kulay pula. Ibig sabihin, by weekend ay makakaranas tayo ng improved weather condition. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na tayo uulanin. Magiging maulap pa rin po at nandun pa rin yung mataas na chance ng mga pag-ulan, pero mas mababawasan po yung amount ng rainfall. Para naman po sa waves when it comes to wave height, ito po yung gale warning natin. At ito yung babala na may kinalaman sa taas ng mga alon at posibleng umabot ng 2.5 hanggang 4.5 meters. Yung 4.5 meters ay approximately ay isa't kalahating palapag ng bahay. More than first, kung may imagine natin, first floor, mas mataas pa doon. Kaya kung nakatira tayo malapit sa coastal areas, dito sa western coast ng Pangasinan, ay lumayo po muna tayo. At yung mga bangka natin, ilayo din natin sa pangpang. Dahil prone po o posible na kapag ganun na po kataas yung alon, masira o may mga damages na magiging effect yan sa ating kabahayan.